Best option nga ba ang VUL products for college education? For some financial advisor, insurance advisor, maybe ito ay best na option for them. Pero balikan natin no, yung mga kababayan natin na kumuha ng ganitong policy. Kumusta po ang VUL ninyo for your child's college education? Kumusta po yung fund value? So pa-comment naman po, pa-share naman po ang inyong experience. Sa paggawa ng financial plan, no, pagdating sa college education fund ng mga anak natin, may actually may tatlong major things to consider. No? Number one is the investment side. Kaya tayo nagtatabi, ang purpose natin to grow that money, then eventually, yung pera na nag-grow, yung investment, yun yung magagamit natin, right? Magagamit natin sa pag nag-college yung anak natin. Major things to consider, yung investment. Number two is the protection side. Kasi what if first year ka palang nag-i-invest, nagpapalago ng pera mo at may nangyaring hindi inaasahan? Kulang na kulang yun. Bago pa mag-college yung anak mo, may mga pangangailangan na ang pamilya mo. Nung moment na kinuha ka na ni Lord. So may financial needs na sila. So saan mo kukunin yon kung wala kang insurance protection? Importante po yun. No? Kung meron po kayong mga magulang pa na aalalay sa inyong anak or sa pamilya mo na naulila, natutulong, di maganda. Paano kung wala? Paano kung sila din na pamilya mo or na parents mo ay walang-wala din sa buhay? So, nandamay pa tayo, di ba? So, better siguro na at least consider natin yung insurance protection. And number three, one of the most important thing is the budget na i-allocate mo saan? Sa pag-i-invest mo regularly at sa protection side. So, sasabihin ng iba, wow, so VUL, pwedeng swak na swak yan kasi ang VUL ay may investment at may insurance. Oo nga, no? Oo nga. So, VUL na yung sagot. For some, yes. Pero para po sa akin, hindi po yun yung gagawin ko. Okay? Ang gagawin ko po ay ihihiwalay ko yung dalawang products na yan. Kukuha ako ng protection side, kukuha ako ng insurance, purely insurance, and then kukuha ako ng investment na hiwalay doon. So, kasi di ba ang VUL, ang investment component nun, ang objective nun is to pay yung cost of insurance. So, nagbabawas siya ng units, remember? Over time, nagbabawas ng numbers ng units ang VUL mo to pay your insurance. Kung may riders pa yan or iba't ibang mga coverage meron dyan, ay mas maraming units ang ibinabawas no, doon sa ating VUL para bayaran yung insurance coverage. So, ihihiwalay ko siya. Kasi pag hiniwalay ko siya, hindi mababawasan. Tama? Nagets ba? Ihiwalay ko siya. Nung sa ganon, safe yung aking investment. Safe against canceling yung units, no? So, hindi siya mababawas. Hiwalay siya na product. Tapos yung insurance, magbabayad lang ako ng magbabayad ng insurance ko over time hanggat kailangan ko ng insurance coverage. So, hiwalay. Yun yung gagawin ko. Siyempre, sasabihin ng iba, Ericsel, ikaw may alam ka kasi sa investment. Alam mong i-manage yan. Sa akin, wala na akong time para mag-manage niyaan. Pwede po kayong kumuha ng UITF sa bank. UITF, Unit Investment Trust Funds. Parang VUL din yun. Kasi ang VUL, yung investment component natin sa VUL ay units ang tawag doon. Meron din fund managers yung mga bank. So sure, yung units hindi mo mabawasan yun para pambayad doon sa insurance coverage mo. Tama? At hindi ikaw mag-manage sila. Hindi, Ericsel, kasi sa VUL kasi minsan lang ako magbabayad, that's it. Kung ang concern mo naman ay pagbabayad, pwede namang auto-deduction, auto-charge. I-enroll mo ang iyong bank account para tuloy-tuloy iyong investment. So, either UITF mo siya or mutual funds. Pwede po yun. So, hindi mo kinakailangan alamin ano yung market condition, ano yung sinasabi nilang buy low, sell high. Hindi mo kinakailangan ng fundamental analysis, technical analysis, yung pagre-read ng graphs. Hindi na. Kasi meron na nga fund manager na mag-manage ng investment side mo. So, hindi ko naman sinasabing doon po kayo dumiretso. Sinasabi po natin doon, for me, ihiwalay ko siya. No? Ihiwalay ko yung insurance component at yung investment component. So, definitely, for me, inuulit ko, para sa akin, hindi po best na option ang VUL para sa college education ng aking mga anak. So kayo po, para po sa inyo, ano po ang best na option para sa college education ng inyong anak? Especially sa mga may VUL na po. Pa-share naman po ang inyong experience.